The Daily Brad Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Eliscopides. Mabuhay ka, Brad Jeff. Pasalamat sa si Christopher, ha? Oo, sa gabay. Narinig mo, no? Yung gabay. Oo, sa tamang gawi. Amen. Salamat na marami. Thank you, Brad. Yan naman Thank po you. ating atikan. Thank you. Yan. Wala pa, hindi ba nga nagsisimula? Ikaw naman, kapapasok lang eh. Papasalamat lang ako. Okay. Kasi yung thank you mo, parang nagbababay ka na. Masyado kang dalintada eh. O sige na, eto na. Ready na. Ready na kaming makinig sa magandang balita. Your daily dose of inspiration. Ayun na nakalagay sa t-shirt ni Pastor Jeff. Oo, pero ngayon po kasi we're having so much perspiration. Mainit. Okay. Mainit nga dito sa studio. Don't worry, Ted. Eto, mainit-init pa to dahil may napanood ako isang nag-viral video. Okay, I'm sure napanood ni Chacha o na-report pa sa atin. Yung nadali ng isang prank ng April Fool's Day. Yung pong may isang gimmick na ginawa, no, na kung sino rin magpatato ng logo sa noo, mananalo ng 100,000. Of course, may disclaimer naman po doon na ito nga isa lang parang prank for April Fool's Day. Pero may isang tatay na kinailangan daw ng pera para pang-tuition ng anak, suporta dun sa isa niyang anak na may Down syndrome. At yun nga po yung nangyari. At nagkaroon nga po ng mixed emotion at mixed reaction yung mga netizen. Okay? Dun sa nangyari na parang yung tatay hindi nagbasa. It's a prank. Yung nagsabi rin naman, bumilib sila sa sakripisyo ng tatay. Pero alam niyo po, may verse sa Bible when it comes to helping out yung ating mga mahal sa buhay, yung mga ating mga pamilya. Sabi sa unang Timoteo 5:8, ang sino mang hindi kumakalinga sa sariling kamag-anak, lalo na sa sariling pamilya, ay tumatalikod sa pananampalataya at masahol pa sa mga hindi mananampalataya. Ito po ay pinatungkulan po ni Paul through Timothy. Ay ang mga tao po nandun sa simbahan, mga tagasunod po ng Diyos to. So hindi naman po to applicable sa lahat. So wag ka ma-offend kung hindi naman to para sa'yo. Okay? Sinasabi lang po ni Paul through Timothy na kung ikaw ay may takot sa Diyos, ikaw ay self-confess na nagmamahal ka sa Diyos, hindi mo raw maaatim na yung mahal mo sa buhay ay papabayaan mo. Naghihirap and all, particularly dito sa punto na to ay yung mga widow, yung pong mga balo, yung mga nanay na nawala na po ng asawa at may edad na, senior citizen, 60 above, sinabi po sa Biblia, ay tulungan daw po natin. Kaya nga si Brad Ted madalas nagpapaalala, kung may magulang ka pa, take the time to love them, dalawin nyo, mahalin nyo, ilabas nyo, create memories. Kasi po pag may edad na ganyan, yun na lang habol nila, hindi naman yung mga luho pa o material pa na bagay, yung presensya nyo lang. Pag sinabi naman pong provision, hindi naman lahat yan ay pera-pera, okay? Pwede pong assistance sa physical, di ba? Magtulak ka lang ng wheelchair ng nanay mo, di ba? O lola mo. Emotional, yung nandiyan ka to listen to them, mga kwento ng panahon ng hapon, gustong-gusto nila yan eh. Okay, of course, yung financial, malaking tulong din po. But ito po yung point. Pag di daw po tayo kumalinga, despite meron tayong kapasidad tumulong, mas masahol pa rin tayo sa kino-confess natin ng pananampalataya sa Diyos. Kumbaga, tumbasan mo ang iyong pananampalataya sa Diyos, magmanifesto sa pagtulong sa ating mga mahal sa buhay, lalo yung sariling kamag-anak. May isa naman pong anggulo dito, ang galing sa ibang tao, miserable sa pagtulong sa sariling pamilya. Alam niyo yon? Parang sa labas, naglilibre, ang daming tulong nagagawa, kawang gawa sa labas, pero sa sariling bahay, para sila yung mga Diyos at amo doon, di ba? So wag po ganon. Magsilbi po tayo una sa pamilya natin, anak, asawa, kapatid, magulang, pagsilbihan natin sila at nang ma-validate po yung ating pananampalataya. Unang Timoteo 5:8, ang sino mang hindi kumakalinga sa sariling kamag-anak, lalo na sa sariling pamilya, ay tumalikod sa pananampalataya at mas masahol pa sa mga hindi mananampalataya. Lord, marami po salamat sa salita na to. Bagamat po mahirap man sundin, pero Lord, alam namin na ito pong mga pagkakataon na to, ikaw ay naglalatag sa amin opportunity to help others, most especially ang aming mahal sa buhay. Tulungan niyo po kami magkaroon ng excess or extra to help out our relatives who are in need. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Panginoon, muli po, salamat na marami sa araw na ito. Salamat na marami sa panibago pong aral na amin pong narinig.
Mula po kay Brad Jeff sa ating The Daily Brad, Lord, we pray na lagi niyo po siyang aalagaan, pangalagaan po kanyang kalusugan at ang kanyang mga mahal sa buhay. And Lord, always bless His mission at ang amin din po misyon sa programang ito. Pagpalain po ninyo ang tulad nila Christopher Pineda at ni Tatay Roberto Bautista na ang galaw po sa mundo ay patas at nagbibigay din po sa amin ng lakas pa po ng pangangatawan at loob para po ipagpatuloy ang amin pong adhikain na ipalaganap po ang inyong magandang balita. Amen. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Salamat na marami. Thank you very much. Nakakatuwa itong gantong uri din po ng pakikinig po ng ating mga suki sa The Daily Brad dahil yung iba din po na amin nakakapanayan, Brad Jeff, nakakalugod malaman na yung mga verse na kung kailan po sila na nanalo din, na isa lang, tandan-tanda nila at laging sakto Tugma sa kanila. sa buhay nila, Brad Jeff. Talagang ang galing mo, Brad, no? Sakto, laging sakto. Yung Holy Spirit talaga, I think tama ka, Brad, yung talagang kasi minsan, di ba, nadidisappoint iba, hindi naging contestant. May tamang tao po talagang pinipili ang Diyos. Ako pinaniniwala doon. Yung at the right person, at the right need, at the right time. Perfect talaga yung salita ng Opo, Diyos. salamat po ng marami ho talaga. At muli po, higit sa lahat, higit sa premyo, the message. Yun po ang importante. At wala ho kaming control dito sa halaga po na maaari niyong tanggapin. Maliban po sa malaking halaga na 2,000 piso na amin po maibibigay sa inyo, galing pa rin po sa ating mga happy, anonymous. Sabi nga ni Tatay. Ayan. Okay, Brad, so we'll catch you again tomorrow. By bukas ay Huwebes na. Ayun o, saktong-sakto. Yes. Saktong-sakto, Brad Ted. Bukas invitahan ko lang sila. Meron Sige. kaming parang worship night. Meron kaming breakthrough night. Alas 7 po yan ng gabi sa Fairmont Hotel din po. Ang Rebuild City Church. Yung part ng church na yan. Bukas po ng gabi, alas 7. Meron lang pong praise and worship. May konti exhortation, konting preaching. At mag-enjoy po tayo in worshiping God. 7 p.m. po, Fairmont Hotel, Makati, tabi po ng Landmark. Yan, alas 7. Okay, sige. So, check it out. Ano ho, mga kapatid, tomorrow, it's at Fairmont Hotel in Makati. Check it out. Okay, Brad, see you tomorrow. Ito po si Pastor Jeff, your daily dose of inspiration. God bless po. Serving the people, Brad Jeff Eliscopides. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.